Nagtiwanag ang mukha ni Krisha nang bumungad sa Sitio Apollo. Dinama niya agad ang lamig ng simoy ng hangin na tila ba matagal niyang pinangulilaan. Niyakap niya ang sarili at tumingala sa mga puno. Inikot ng paningin ang bawat tangkay ng mga dahong panakanakang isinasayaw ng hangin. Ilang segundo pa at nagpasya na siyang humakbang papasok sa sitio na kinalakihan niya. Sobra niyang namiss ang lugar na yon. Sanay si Krisha na wala halos nakikitang tao sa loob ng sitio. Paano'y iilan lang naman talaga ang mga nakatira ron at magkakalayo rin ang mga kabahayan. Maliit lang ang Sitio Apollo at ang malaking porsyento pa nun ay kabukiran. Tinahak na ni Krisha ang daan patungo sa kanila. Si Aling Dolores na abala sa pagwawalis ng mga tuyot na dahon sa bakuran niya ay napahinto sa ginagawa nang maramdaman ang presensya sa kanyang likuran. Tila ba may nakatayo ron at tahimik na nagmamasid sa kanya. Paglingon niya ay hindi nga siya nagkamali. Meron nga nakatingin. Hindi napigilan ni Aling Dolores ang umahong tuwa sa dibdib. Nabitawan niya ang walis tingting sa pagmamadaling malapitan si Krisha at mayakap ang kanyang nag-iisang anak. Si Krisha man ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman sa mga sandaling yon. Mahigit 1 taon silang hindi nakita ng ina sa pagkakatanda niya, kaya yung pananabik niya ay nag-uumapaw. Sa mga sandaling yon, si Lolo Sebio, ang espiritistang tatay ni Aling Dolores, ay nasa bundok at nagpo-focus sa ginagawang ritual. Kailangan niya manatili sa bundok sa loob ng 24 na oras para sa isang mahalagang bagay. Alikaga si Aling Dolores sa pag-aasikaso sa anak. Si Krisha naman ay nililibot ang tingin sa bahay nila. Sinabi niya sa nanay niya na sa bahay lang na yun siya komportable. Walang kahit anong bahay na natirhan niya ang naghihingkit doon. Kahit pa simpleng kubo na yari lang sa pawid at sa wali, ay hindi niya yun ipagpapalit sa anumang magarang bahay sa Maynila. Ikinatuwa naman yun ni Aling Dolores. Kung hindi nga lang sa pangarap ng anak na makapagtrabaho sa Maynila, ay alam niyang hindi nito magagawang lumayo. Kumain silang mag-ina ng nilagang saging na saba. Paborito nila yung pareho. Minsan ay piniprito nila ang saba. Kapag naternuhan ng kape, ay perpektong almusal na yon o merienda para sa kanila. Matapos yon, ay nag-aya si Christian magkwentuhan sila sa duyan sa likod bahay na dati ay madalas nilang gawin. Sa pagkukwentuhan nila, ay nalaman ni Aling Dolores kung gaano naging masaya ang kanyang anak sa Maynila. Ang tanging nagpalungkot lang pala rito ay siya na nasa malayo dahil namimiss nga raw siya maging ang buhay nila sa probinsya. Napayuko si Aling Dolores. Iniangat naman ni Krisha ang mukha ng ina at tiniyak dito na magiging maganda ang buhay niya. Pangako niya sa ina na ibibili niya ito ng sariling bukid para hindi na nakikisaka. Napangiti si Aling Dolores, hinawakan ang kamay ng anak at sabi ay hindi niya kailangan ang kahit anong bagay sa mundo. Ang kailangan niya ay ang kanyang anak. Si Krisha, sapat na raw yun para makumpleto ang kaligayahan niya. Gaano man maging mahirap ang buhay para sa kanila, basta't magkasama sila. Sa bundok, patuloy sa pag-oorasyon si Lolo Sebio. Habang lumilipas ang oras, ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman niya. Pakiwari niya ay unti-unting nawawala ang hangin sa paligid. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagriritual. Sa pagkakataong yon, ay mas nilakasan pa niya, mas mapangahas, mas agresibo. Samantala, ang mag-ina ay naglalakad-lakad sa gilid ng bukid. Masayang ipinagpapatuloy ang kanilang kwentuhan, para bang kulang na kulang ang oras sa dami na gustong ikwento ni Krisha sa ina. Ang nobyo niya, ang mga naging kaibigan at kasamahan niya sa trabaho sa Maynila. Lumubog na ang araw, magkasama pa rin ang mag-ina at sa mga sandaling yon ay naghahanda na ng hapunan si Aling Dolores. Si Krisha naman ay nakapamintana, tinatanaw ang dilim at tila musikang pinakikinggan ang huni ng mga kuliklik. Maya-maya pa, narinig ni Aling Dolores ang mahihinang bulong na yon sa tenga niya na nagpapaalalang kailangan na niyang ihatid si Krisha palabas ng sitio. Kapag sumapit ang 12:00
at nandoon pa rin ang dalaga, ay hindi na ito makakatawid sa kabilang buhay dahil ang ritual na ginagawa niya ay hanggang alas 12 lang ng umaga. Sa 40 diyas nito ay kailangan itong makalabas sa lugar na sakop ng ritual nang sa gayon ay payapa itong makatawid sa liwanag. Kung hindi ay mananatiling pagala-gala ang kaluluwa nito. Kapag nangyari yon, maaring maagaw ng dilim ang kaluluwa ng dalaga. Sinulya pa ni Aling Dolores ang anak na nananatili pa rin sa bintana. Paano niya sasabihin dito na kailangan na nitong umalis? Iniisip pa lang ay nadudurog na ang puso niya. Marahang nilapitan ni Aling Dolores ang anak. Tumanaw din siya sa labas ng bintana bago nagsalita. Tinanong niya si Krisha kung wala pa itong natatandaan sa mga nangyari nung nakaraan. Umiling ang dalaga. Huminga muna ng malalim si Aling Dolores bago ipinaalala sa anak ang mga nangyari. 1 taon na ang nakalipas nang payagan niya itong makipagsapalaran sa Maynila para sa katuparan ng pangarap nito. Hindi naman naputol ang komunikasyon nila. Hindi man siya nito nadadalaw ay madalas naman siyang nakakatanggap ng text o tawag mula rito kahit pahirap siyang gumamit ng cellphone at hirap din siya sa signal. Ngunit makalipas nga ang 1 taon ay isang hindi katanggap-tanggap na balita ang nakarating sa kanya na ang nag-iisa niyang anak na si Krisha ay hindi na nagising sa loob ng dorm nito. Gumuho ang mundo ni Aling Dolores. Matapos mailibing ang anak sa sementeryo sa labas ng sityo ay nakipagkasundo siya sa kanyang amang espiritista na tawagin ang kaluluwa ni Krisha sa pamamagitan ng ritual. Labis kasi siyang nangungulila rito at gusto niya itong makasama kahit malang sa loob ng 1 araw pa. Ang 80 anyos na si Lolo Sebio bilang ama ni Aling Dolores ay pinagbigyan ang kahilingan ng anak. Kailangan lang sumunod ni Aling Dolores sa napag-usapan nila na bago mag alas 12, kailangan na niyang maihatid sa labas ng sityo si Krisha. Kung hindi, bukod sa hindi makakatawid si Krisha sa kabilang mundo, ay mamamatay din si Lolo Sebio kapalit ng kaluluwa ni Krisha. Hindi makapaniwala si Krisha. Hindi pa raw siya patay. Sinalat-salat pa niya ang sarili. Napayuko na lang si Aling Dolores. Sa gitna ng pag-iyak ni Krisha ay unti-unti na niyang nararamdaman ang lamig at gaan ng kanyang katawan at sa mga sandaling yon, si Lolo Sebio ay kinakapos na rin sa paghinga kaya napahinto na siya sa pagriritual. Inamin ni Aling Dolores na kasalanan niya sa kagustuhan niyang makasama pa si Krisha, ngunit nakiusap siya sa anak na kailangan na niya itong maihatid sa labas ng sityo, sa labas ng ritual, nang sa gayon ay payapa makapaglakbay ang kaluluwa nito sa ika-40 araw ng kamatayan nito. Naisip din ni Krisha ang Lolo Sebio niya na nanganganib ngayon ang buhay, kaya naman pumayag na siya sa kagustuhan ng ina. Tinahak nila ang madilim na daan palabas ng sityo. Nagmamadali ang mga hakbang nila. Bitbit ni Aling Dolores sa kamay ang isang bote ng benditadong tubig mula sa bukal bilang pangontra sa masasamang elemento na magtatangkang agawin ang kaluluwa ng anak. Hindi nga sila nagkamali. May mga anino ng demonyo nagsulputan mula sa dilim, nagnanais makalapit. Hindi naman nangimi si Aling Dolores na sabuyan ng benditadong tubig ang mga anino ng demonyo hanggang sa makarating sila sa bukana ng sityo. Niyakap niya sa huling pagkakataon ang multo ng anak. Anang dalaga, nagpapasalamat siya sa pagmamahal ng kanyang ina at sa huling pagkakataon na sinikap nitong makasama siya. Ipinahati din ni Krisha sa kanyang Lolo Sebio ang pagmamahal at pasasalamat niya sa ginawa nitong ritual na naglagay dito sa panganib. Sa paghakbang ni Krisha sa labas ng sityo, ang kaluluwa niya ay unti-unting niyakap ng liwanag hanggang sa tuluyang maglaho sa paningin ni Aling Dolores. Sa bundok, si Lolo Sebio ay nagmulat ng mata habol ang hiningang marahang tumayo at tumingala sa langit. Napatango siya dahil batid niyang nakatawid na ang kanyang apo.